great privilege po na mataasan na ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Amen. Tayo po tayong lahat and grab your Bibles. Exodus chapter number 3. Exodus chapter number 3. We'll read several verses from verse number 1 hanggang verse number 5. Exodus chapter number 3, verse 1 hanggang verse number 5. I'm gonna read verse 1, you'll read verse 2, hanggang makarating po tayo sa verse number 5. Andiyan na po kayo, amen? Amen. Sabi po ng Bible sa verse number 1, Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock of the backside to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And he said, Draw not nigh hither. Put off thy shoes from off thy feet. For the place whereon thou standest is holy ground. Tayo po saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po Panginoon sa pribilehiyong binigay niyo sa amin this morning. O Holy Spirit of God, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. Salamat po na meron kaming salita niyo na aming binabasa. And every time we read your word, ito po ay merong practical na application sa aming buhay. Salamat Panginoon sa inyo pong provision sa amin na meron pong lugar dito sa lugar na San Pedro na kami po ay nagtitipon. Dalangin po namin sa mga bisita namin, maging clear po sa kanila ang presentation ng gospel at ang tinanggap po nila kanina ay wag po nilang makalimutan, Panginoon. Kung meron man pong hindi pa nakatiyak ng langit, nawa po'y makatulong ang inyong salita to change their minds, their hearts, to accept you as their Lord and personal Savior. Salamat, Panginoon, sa privilege. Patawad po sa aming pagkukulang pagkakasala. Mahal po namin kayo. Ito po'y dalayan ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. You may be seated. Thank you for standing. Nakita po natin dito sa text na binasa natin na meron pong special place ang Panginoon kay Moses. And that is the backside of the desert na kung saan nakakita siya ng bush na hindi nasusunog, hindi naubos. The bush is not burned, even though it was burning. Alam natin na ito ay special place ng Panginoon sa kanya kung saan merong tinuro ang Diyos sa kanya. Dito siya in-encourage ng Panginoon. Dito siya pinrepare ng Panginoon. That is a secluded place for him, the backside of the desert. And I believe sa buhay ni Moses, hindi niya ina-underestimate yung lugar na pinrepare ng Diyos para sa kanya, the backside of the desert, because it is a place to do something important. Ito ay lugar na pagmamay-ari ng Panginoon, because the Bible says it is a holy ground. Ibig sabihin, it is God's property. Alam natin na ito yung lugar na to where miracles happen. Can you imagine the bush is not burned, even though it was burning with fire? And kay Moses, napakahalaga nung tinatawag na backside of the desert because this is a special place where he met God. Can you imagine that? Sa atin, parang baliwala lang. What is the backside of the desert? For Moses, ito ay hindi basta-basta because that is the place where he felt the presence of God. The backside of the desert.
Now, para kay Moses, hindi niya pwedeng i-underestimate yung tinatawag na backside of the desert. Dahil marami siyang na-experience doon patungkol sa Panginoon. And he called it the backside of the desert. But this morning, kung mahalaga kay Moses yung backside of the desert, I believe meron ding special place ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And for sure, alam ng bawat isa na itong lugar na ito, katulad ni Moses, na parati niyang binabalik-balikan yung backside of the desert. Sa bawat mananampalataya this morning, ito rin yung lugar na binabalik-balikan natin, a special place for each and every one of us. At wala pong iba kung hindi ang CBBC San Pedro. A very simple message this morning. Don't underestimate the CBBC San Pedro. Christian Bible Baptist Church, San Pedro, Laguna. Salamat sa Panginoon na ito'y lugar na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At kung paano hinanda ng Diyos ang lugar na ito, ay meron siyang lalaki na kanyang tinawag for this place na tayo ay pagpapastoran. Walang iba kung hindi ang ating pastor na si Dr. Ed Lorena. Can you imagine, he was from Bicol at siya ay pumunta for eye check-up at nagkaroon ng trouble yung train na kanyang sinasakyan dyan mismo sa San Pedro train station. At nung paglabas niya, nakita niya San Pedro. At ang sabi ng ating pastor, marami akong alam na kwento patungkol kay Pedro, pero hindi ko alam ang San Pedro. At itong lugar na to ay kanyang binalikan. Sabi niya, 5 pesos, inikot niya ang buong San Pedro. 5 pesos? Kumuha ka nga ng ano bang tawag doon? Grab, no? At tingnan mo kung kaya kang iikot for 5 pesos. 5 pesos. Yun ang ginawa ng ating pastor. Can you imagine kung ano yung pagkilos ng Panginoon? At ang ating pastor ay nakakita na maraming mga miracles dito because souls are getting saved. Can you imagine you and I got saved? At naging membro ng simbahan na ito. Simula nung panimula, nakita natin kung paano ang Diyos ay pinagpala niya ang Christian Bible Baptist Church. Now, sa bawat isa sa atin, meron tayong na-experience sa lugar na ito na hindi natin pwedeng baliwalain. There's a special place in this congregation. Marahil yun yung favorite spot mo na doon ka parating umuupo. Alam namin kapag ikaw ay wala kasi wala ka doon sa upuan mo. Pero alam namin na ikaw ay nandyan kasi memorize na namin na yan ang favorite spot mo dito sa ating auditorium. At parati kang bumabalik Sunday after Sunday, Wednesday after Wednesdays. Every time na meron tayong conference, ikaw ay bumabalik. Why? Because you have not underestimated the Christian Bible Baptist Church, San Pedro, Laguna. Don't underestimate the CBBC San Pedro. Huwag mong i-underestimate yung iyong Sunday school classroom na kung saan doon ka tinuturuan ng Panginoon. And every time na ikaw ay uupo, ang Diyos ay merong sinasabi patungkol sa iyo. And you have seen the miracle of God in the lives of each and every one. Don't underestimate kung saan man tayo nagkakaroon ng fellowship dito sa lugar na ito dahil maraming na-encourage, maraming na-revive, maraming na bago ang buhay dito sa Christian Bible Baptist Church. This is a special place given to us by God. Ito po'y lugar na pagmamay-ari ng Diyos. That special place for us is none other than CBBC San Pedro. Don't underestimate CBBC San Pedro. Maraming lugar na pwede tayong puntahan on a Sunday morning, on a Sunday evening. Pwedeng tayo ay nasa mga malls, malamig din naman doon. Pero mauubos lang ang pera mo doon. Or kung mag-window shopping ka, ubos ang mga bintana doon. Pero salamat tayo nasa loob ng bahay-sambahan. Alam natin on a Sunday morning, nandun ako sa Christian Bible Baptist Church. Pag tinanong ka ng kapitbahay, saan ka pupunta? CBBC San Pedro! Hindi mo sasabihin, pupunta ako sa palengke. Pupunta ako sa kung saang lugar. Sa theme park. Hindi. Kung hindi alam natin,
on a Sunday morning, nasa Christian Bible Baptist Church tayo. Kahit gaano pa kaganda ang mga theme parks na meron sa labas, wala pa rin tatalo sa ating bahay-sambahan. Alam natin, ito pa rin yung lugar na dapat nandito ako, personal, nandito ang aking kapatid, nandito ang aking pamilya, nandito ang aking mga kaibigan, Christian Bible Baptist Church. Ito ay lugar na kung saan nakita tayo ng mga modern day miracles. Can you imagine yung mga tao hindi natin akalaing maliligtas na dito sa lugar na ito? Sabi mo, paano ka napunta dito, Brad? Paano ka napunta dito, sis? Sasabihin nila, it's a miracle. Akala kasi ng mga bisita natin, lahat ng mga nandito ay sobrang babait. May mga halo. At hindi makabasag pinggan. At walang kasalanan. At walang maling nagagawa sa buhay. Buti pa kayo, Bible lang kayo ng Bible. Buti pa kayo, praise the Lord lang kayo ng praise the Lord. Buti pa kayo, wala kayong inaalalang pressure sa labas. No! Iba't ibang klaseng tao ang naririto, iba't ibang klaseng sitwasyon sa buhay, but we have learned na alam natin merong special place ang Panginoon sa atin, kung saan katulad ni Moses, meron siyang backside of the desert. Tayo naman, meron tayong Christian Bible Baptist Church! San Pedro. Very specific place ang lugar na ito na ating pinupuntahan. Hindi po tayo Tipaklong Baptist Church, amen? Kung saan tayo miyembro, doon tayo nagsisimba, doon tayo pumupunta, doon tayo nakikinig patungkol sa Panginoon. Kaya pag tinanong ka, huwag mo ikahiya, saan ka pupunta? Sa bahay, simbahan. Saan ba yung simbahan nyo? Diyan lang, banda dyan lang. Sabi mo, sa Christian Bible Baptist Church, San Pedro, sa tabi ng Shopwise, at doon sa may street na San Pedro Doctors Hospital, St. Francis Homes 2, Landayan, San Pedro, Laguna! Alam mo itong lugar na ito na parati mong binabalik-balikan? Meron nag-invite sa'yo, sama ka sa outing. Sige, sama ako. Kaso Sunday. Anong gagawin mo? Sunday morning. Naku, ang bira. Anong oras ba? 8:30. Naku, 8:30. Sunday school yun ah. Kaya ang mananampalataya na sanay, dumalo, na kapag ka Sunday, nasa church, kung ikaw ay nasa swimming, alam na alam mo yan. Naku, offering time na. Nagsiswimming ka. Pero dapat nasa simbahan ka. Guilty ka. At yung kasiyahan na ginagawa doon, sabi mo, kulang to. Mas masaya sa loob ng bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi ko na gagawin to ulit. Dahil kakaibang experience kapag tayo ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Don't underestimate CBBC San Pedro. Huwag mong i-underestimate ang church na meron tayo. Oh, Christian Bible Baptist Church, katulad din yan ng ibang simbahan. Hindi dapat. Kung saan tayo miyembro, doon tayo mag-enjoy ng kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Because this is a special place na binigay ng Diyos sa atin, katulad ni Moses na kanyang binalik-balikan. The backside of the desert. But for us, our church, Christian Bible Baptist Church, don't underestimate the CBBC San Pedro. Several points. Number 1. Bakit hindi natin in-underestimate ang church natin? Ito ay special place. The church is the called out assembly of saved and baptized believers which carries the spirit of the letter of the Great Commission. Tayo dito ay hinahamon ng Panginoon for a special purpose. Ito yung congregation natin. Ito yung lugar na nilagay ng Panginoon. Specific. Merong time, merong place. At salamat sa Panginoon, number 1, because it is a place where God can teach you more of Him. It is a place where God can teach you more of Him. Tingnan niyo po sa Exodus chapter 3, verse number 6. Moreover, He said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob.
And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And every time we come to this place, ang ipinapakilala sa atin ay walang iba kung hindi ang Diyos na banal. And every time na makikinig tayo patungkol sa Kanya, and every time na pupunta tayo nahihiya sa ating sarili because we are sinners. We are supposed to be going to hell, but because of God's love, tayo pinatawad ng Diyos. And every time na tayo ay nare-remind kung sino ang Diyos, dito yun sa lugar na ito. Kung meron pang ibang lugar bilang miyembro ng Christian Bible Baptist Church na kung saan mas marami tayong matututunan patungkol sa ating tagapagligtas, patungkol sa ating Panginoon, doon na lang tayo pumunta. Pero alam ng bawat isa sa atin, ako rin mismo personally, as a member of this church, I am 100% convinced na ito ang lugar ng Diyos para sa akin, na kung saan ako'y nakikinig ng salita ng Diyos at natututo mula sa Panginoong Hesukristo. Can you imagine, especially if you are saved, na ginamit ang lugar na ito para sa iyo? Maraming miyembro ang ating simbahan, naging miyembro na sila'y naligtas during our anniversaries. Can you imagine 47 years preaching the gospel that only Jesus saves? Maraming naligtas sa street na ito, sa lahat ng corners ng building na ito, sa ibang mga building, doon sa old building, maraming mga naligtas. Sa mga Sunday school classrooms natin, marami ang naliligtas. Sa street ng St. Francis Homes 2, marami ang naliligtas. Naalala ko nung time na nagkaroon tayo ng event na yung mga tao ay hindi na talaga makapasok sa auditorium, hindi na makapasok sa lahat ng building natin, hanggang dulo na yung mga tao, at yung mga tao doon sa street, tinutulak na. Kasi punong-puno. At nagta-traffic dyan sa main road dahil yung mga tao talagang andun nakatayo na lang ng ganun At habang marami ng tao doon, marami pa tayong sasakyan na nasa mga parking area at meron pa mga tao at hinold na ng mga ushers kasi hindi na talaga pwedeng dalhin dito. Arang instruction ng ating pastor sa mga pastors na delegates ng conference na yon, sabi niya, sige, yung mga pastors, pumunta na kayo at maghanap kayo ng lugar at mag-preach kayo kung saan may tao. Nandun ako sa labas at nakita ko doon sa may ospital, meron tumayong pastor at nagpipreach ng gospel. Dito sa may old building, meron nagpipreach ng gospel. Dito sa open space natin, merong truck na nakapark dyan. Tumayo na si Preacher Meljon dyan at nag-preach ng gospel. Kahit saang lugar, may nagpipreach ng gospel. Dito sa auditorium, may nagpipreach ng gospel. Doon sa second floor, may nagpipreach ng gospel. Doon sa third floor, may nagpipreach ng gospel. Doon sa ating pinaka-last na rooms, ay may nagpipreach ng gospel. Can you imagine that? It's a miracle from God to see souls saved sa lugar na ito. At ito yung lugar na ginagamit ng Diyos kung saan napapakinggan natin kung ano yung nangyari sa ating tagapagligtas. And every time na pupunta tayo sa Christian Bible Baptist Church, we have heard messages from the Lord Jesus Christ. He's the person who bled and died for you and for me. At hindi pwedeng hindi natin siya pag-usapan. Siya ang ating tagapagligtas. Tayo bilang makasalanan, nasabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala nga. At bilang makasalanan, tayo napapahamak patungong impyerno. Because the Bible says in Romans chapter 6, verse number 23, for the wages of sin is death. Pagkahiwalay sa Diyos, gawa ng ating kasalanan. And because of that, tayo papuntang impyerno. But because of the love of God, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Every time na napapakinggan ko yung salvation message na aking tinanggap, na aking pinaniwalaan, na aking pinanampalatayanan, tuwang-tuwa ako. Dahil yung kaligtasan nating tinanggap, it is so precious. Yung pinambayad sa atin, it is so precious. The precious blood of the Lord Jesus Christ, without blemish and without spot.
Kung mauunawaan lang natin kung gaano kahalaga ang ating kaligtasan at i-remind sa atin kung saan tayo iniligtas, magpapasalamat tayo at magpupuri tayo at gusto natin parating paulit-ulit na mapakinggan kung saan tayo iniligtas ng Diyos, kung saan dapat tayo papunta. Can you imagine the fiery hell, yung impyerno na nagliliyab, nag-aapoy, yung na hindi namamatay, and we will be there forever and ever and ever without Christ. But praise the Lord, somebody bled and died for you and for me. And His name is Jesus Christ. Hindi ang simbahan na ito ang tagapagligtas, hindi ang pastor natin ang tagapagligtas, hindi ang ministro ang tagapagligtas, hindi ang pari ang tagapagligtas, hindi ang papa ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay ang Panginoong Kristo dahil siyang nagbigay ng buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ipinako sa krus, and after 3 days, He rose again. He bled and died. The crown of thorns na nilagay sa Panginoon. Yung hagupit na binigay sa Panginoon. Yung punit-punit ang katawan ng Panginoon. Blood was dripping everywhere. He gave Himself for us. He's the lamb slain before the foundation of the world. Siya ang tagapagligtas. At nung tayo naligtas, salamat sa Panginoon, nagkaroon tayo ng realization, makasalanan ako, napapahama ako patungong impyerno, at tinanggap natin siya bilang ating sariling tagapagligtas. Tayo nanampalataya sa Kanya dahil sabi ng Bible that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. That's why we confess our sins. Nagsisi tayo ng ating kasalanan. And from that time on, alam natin, ang paraan ng Diyos ng kaligtasan ay si Kristo. Dahil ang sabi ng Bible, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John chapter 14, verse number 6. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nun. He's the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him. At nung tayo naligtas, hindi natapos ang Panginoon dun. Merong lugar na inintroduce sa atin. Sabi sa atin, balik ka sa Christian Bible Baptist Church at tayo magpatuloy mag-aral ng salita ng Diyos. And every time na tayo pupunta rito, nauunawaan natin, hindi lang pala itong binigay ng Panginoon sa akin, parang regalo na nandun nakapaloob isang box na marami ka pang pwedeng ma-enjoy. Yung kaligtasan na ating tinanggap, ang pinakamaganda ma-enjoy natin yung ating Christian life. At habang tayo nag-i-enjoy ng ating Christian life, babalik tayo sa lugar na kung saan maraming tinuturo ang Panginoon. We can learn more about Him. Makikita natin na tayo ay iniligtas ng Diyos sa kapamahaan patungo sa impyerno. Pero ngayon tayo patungo na sa langit. Hindi kaya ng isang mensahe para sa lahat ng buhay natin. Kailangan natin ng tuloy-tuloy na pag-aaral mula sa Panginoon. Can you imagine, makikilala natin ng lubusan ang Diyos na buhay na nasa langit. Salamat sa Panginoon, merong lugar, Christian Bible Baptist Church. Meron tayong pastor na merong vision na tayo ilapit sa ating tagapagligtas upang pag dumating na tayo ay haharap sa Panginoon, tayo ay nakahanda. Yun po ang vision ng ating pastor for this church, na tayo ay lumago, na tayo ay hindi empty-handed kapag tayo humarap sa Panginoon. That's why He is encouraging us to be a faithful soul winner. Tinuturuan tayo mag-ipon ng kayamanan, hindi dito sa lupa, kung hindi doon sa langit. Alam niyo po yung pasasalamat natin talaga doon sa langit. Kasi doon natin fully mauunawaan. Yung mga taong nag-invest sa ating buhay, papasalamat tayo, buti na lang miyembro ako sa Christian Bible Baptist Church. Dahil na ihanda ako para sa Panginoon. At tinuruan tayo ng Panginoon sa lugar na ito na siya mismo ang nagtuturo sa atin.
Inihahanda tayo sa Panginoon. It is a place where God can teach us more of Him. Mauunawaan natin that we have a holy God. Mauunawaan natin that we have a just God. We have a merciful God. We have a forgiving Savior. Can you imagine every time na ikaw ay dala-dala mo ang iyong King James Bible, and every time na tayo mag-aaral, mauunawaan natin, it's all about our Savior. It's all about our Master. It's all about our teacher. It's all about our friend. It's all about our Lord and our God. It is always a humbling experience to know more about God. Sino tayo para alamin at kilalanin siya? Pero binigyan tayo ng pagkakataon na mapag-aralan natin siya in this sacred place. Number 2, it is a place where God can teach us more of Him. Number 2, it is a place where you can learn that God understands your situation. It is a place where you can learn that God understands your situation. He can understand my situation. Tignan niyo po sa verse number 7. Ito yung na-experience ni Moses, and I believe na-experience din ng bawat isa sa atin. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Can you imagine that? Ang Diyos natin ay nagbabantay sa Kanyang mga tao. Nagbabantay sa Kanyang mga anak. Sa pagpunta mo pa lang dito, ang Diyos ang talagang nakakaalam ng iyong pangangailangan. And every time na tayo dadalo sa ating simbahan, ay mauunawaan natin na minsan sinasabi natin, kulang na lang ay pangalanan ako, kulang na lang ay sabihin ang aking apelyido at sabihin doon sa preaching, kasi parang alam na ako yun. Hindi alam ng preacher yun, hindi alam ng pastor natin yun. Pero sigurado kami, alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang iyong sitwasyon. At alam ng Diyos kung saan ka nakatira. Alam ng Diyos kung ilang piraso na lang ang buhok. Amen? Lahat alam ng Diyos. Walang hindi alam ang Diyos. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon meron kang kirot sa puso. Alam ng Panginoon na ikaw ay disappointed. Alam ng Panginoon na ikaw ay discouraged. Alam ng Panginoon na kailangan mo ng encouragement. Alam ng Panginoon na meron kang pinagdadaanan. Alam ng Panginoon, pumunta ka dito, eksakto lang yung pamasahe mo at hindi mo alam kung paano ka uuwi. Alam ng Panginoon na wala kang pangsaing mamaya. Alam ng Panginoon wala kang pambayad sa tuition fee. Alam ng Panginoon na merong Meralco bill na kailangan mong asikasuhin. Alam ng Panginoon na meron kang labahin. Alam ng Panginoon lahat. Alam ng Panginoon na hindi masarap ang breakfast mo kasi nasunog yung sinaing. Nagmamadali ka. Nasunog yung pinakulo mong tubig. It is a place where God understands our situation. Alam niya ang problema natin ngayon? Problema mo ngayon? Alam niya na meron kang mga relatives na nando sa Middle East, pero pinoproteksyon na ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sit back and relax. Ako bahala. Poproteksyonan ko sila. Meron tayong Bible student na meron siyang family na nandun sa Dubai. Bago siya pumasok dito, nagde-decide siya, Dubai ba o BHBC? Dubai, BHBC. Buti na lang BHBC. Kasi kung hindi, baka siya yung tinamaan ng missile doon. Ano? The safest place is still in the center of the will of God. Alam ng Panginoon yung sitwasyon natin sa buhay natin. Hindi nagkamali ang Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung kailangan natin. Alam ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Alam ng Panginoon kung paano encourage ang mga kabataan na tinatamad ng mag-aral.
Alam ng Panginoon yung mga Bible student na naka below 5 sa quiz. Alam ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Alam ng Panginoong sarado ang tindahan mo ngayon. Paano kita namin sarado yung tindahan? Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-alala. Bukas dodoblehin ko yan. Na parang bukas din ang tindahan mo ng linggo. Minsan nakakalimutan natin, lugi-lugi ako, pambira, may sakripisyo ako sa Panginoon. Hindi natin alam yung balik ng Panginoon. Hindi ka ba kilala ng Panginoon? Hindi man alam ng ating pastor lahat ng ating kalalagayan. Hindi man alam lahat ng area captain natin ang pinagdadaanan natin. Pero siguradong alam yan ng Diyos! Siya ang kausap natin kaninang umaga nung tayo pumunta sa simbahan. Lord, alam niyo po ang aking kalalagayan. Pupunta pa rin ako sa bahay-sambahan. Bigyan mo ako ng mensahe na kailangan ko. Ngayong umagang ito, pinapaliwanag ko sa iyo na alam ng Diyos ang iyong iniisip. Alam ng Diyos ang nasa puso mo. Alam ng Diyos kung anong problemang pinagdadaanan mo. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Hindi ako pinapabayaan ng Diyos. And He understands our situation. Alam ng Panginoon na ikaw ay nandun sa pinakadulo sa admin building. Kilala ka ng Diyos. Kahit wala ka dito sa loob, alam ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ikaw ay nanonood sa live stream. Last Tuesday, binigyan po ako ng privilege ni Pastor na mag-Bible study sa Israel. Nakakatuwa po doon yung mga brethren natin. Dami po nila. Most of them, wala po silang bomb shelters. Kaya kailangan silang tumakbo para magtago. In the middle of our Bible study, biglang nag-siren. Sabi ko, okay lang po ba kayo? Magtatakbuhan na po ba kayo? Sabi nila sa akin, "Hindi sir, okay lang, sige po." Talagang pati ako na nagulat sa tindi ng pananampalataya nila na ipagpatuloy namin yung Bible study. Pwede naman sana namin ituloy na lang pagtapos ng pagbagsak ng missile. Pero andun yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Poproteksyonan tayo ng Panginoon. Panginoon, bahala sa atin. Can you imagine that? Tapos mayroong mga mananampalataya, nagre-reklamo, di muna ako magsisimba. Tsaka na lang kapag ka okay na ako. Tsaka na lang kapag ka masaya na ako. Hindi po magsisimba kapag ka masaya at walang problema. Akala niyo po lahat ng mga ushers natin, nakatayo, mga makikisig, walang problema? May mga problema po yan. Pero alam nila na alam ng Diyos, na alam ng Panginoon ang kalalagayan nila, basta maglilingkod ako sa Panginoon. Nauunawaan ako ng Panginoon. Hindi man ako maunawaan ng maraming tao, pero ang Diyos magpo-provide para sa aking pangangailangan. Because this is a place where God is reminding us that He's the one who understands our situation. Can you imagine? Bago pa lumapit si Moses, pagpunta nyo doon, sinasabi ng Panginoon, I know the affliction na inyong nararanasan. I have heard their cry. Meron ka na ba napuntahan na lugar na sasabihin sa'yo, narinig ko na ang inyong mga hinaing? Alam ko yung panalangin mo kanina. Walang politician na kayang lokohin tayo ng ganyan. Pero ang Diyos, hindi niya tayo niloloko. Pag sinabi ng Panginoon, alam kong kalalagayan mo. Totoo yun. Tiyak yun. At meron siyang gustong ipaunawa sa atin na gusto niyang gawin sa ating buhay because He knows your name. Sabi ng Metrobank, you're in good hands with Metrobank. Sabi ng SM, we got it all for you. Sabi ng Mercury Drug, gamot ay laging bago. Pero sabi ng Panginoon, alam ko ang sitwasyon mo. May tatalo pa ba doon? Ipagpapalit mo ang Panginoon na nakakaalam ng sitwasyon ng buhay mo. Alam ng Panginoon ang minsan pagka nagsaselfie, wala nakakaunawa sa akin. Kawawa naman ako.
Grabe naman, buhay na to. Grabe. Sabi ng Pilipino, buti pa yung Iran, wala na silang leader. Ang bihira. Pati ba naman doon, mainggit ka? Puro self-pity, kawawa naman. Pero tayo, meron tayong Diyos. Ang lugi kapag hindi ka nagsimba. Sino mag-encourage sa'yo? Sinong nakakaalam ng sitwasyon mo? Sige nga, pumunta ka sa mall. Sasabihin ba sa'yo ng mga sales lady, "Good morning, sir. Good morning, ma'am. Alam namin ang pinagdadaanan mo. Sige po, pasok. Bili po kayo dito. Para pag uwi nyo, masaya kayo." Pero kung mag ganon, wala. Pero sa church, ang Panginoon ang haharap sa atin. Para sabihin niya, "Huwag kang mag-alala, kilala kita. You may be little, but don't belittle yourself. You may be unknown, pero well-known ka sa akin. Alam na alam kong pangalan mo kahit yung pangalan mo ay mahaba at mahirap spelling. Alam na alam ko yan." Hindi nagkakamali ang Panginoon. It is a place where God can teach you more of Him. It is a place where you can learn that God understands your situation. Number 3. It is a place where you can hear God's promises. It is a place where you can hear God's promises. Tignan niyo po yung verse number 8. Exodus chapter 3 verse 8. "And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up out of that land unto a good land and a large, and unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites and the termites." Ano? Grabe. It is a place where God can hear, where you can hear God's promises. May problema. Oh, alam ng Panginoon, may problema ako. So what? Sabi ng Panginoon, "Now, here's my promise." Yung maunawaan mo that somebody cared for you. Yung maunawaan mo that somebody is concerned with your life. And then He's giving us promises. Don't worry, I have a promise. We know the story. Kung paano ginamit ng Diyos si Moses to deliver them. Yun lang yung alam natin, pero yung conversation nila ng Panginoon. Minsan nakikita natin yung ginagamit ng Diyos. Wow, ang galing! Yung pastor natin, wow, nagli-lead! Wow, yung mga area captains, nandyan. Yung mga preachers, nandyan. Wow, ang galing. Pero hindi natin nakikita kung paano sila kinakausap ng Diyos. At sa buhay ng mananampalataya na nakakapagpatuloy sa Panginoon, hindi nakikita ng iba na hindi pinagpapahalagahan ng bahay-sambahan kung paano sila kinakausap na personal ng Diyos na sinasabi ng Panginoon, "Don't worry! I'll be the one who will come down and deliver them." Ang nakikita natin si Moses, pero ang nakikita ni Moses, Diyos ang gumagawa nito. Ang nakikita ng mga miyembro ng Christian Bible Baptist Church is not anybody else but God. Can you imagine that? Kaya kapag tayo ay marunong tumanggap ng pangako ng Diyos,
Hindi sayang ang mensahe. Hindi sayang ang Sunday school lesson. Hindi sayang ang counseling. Hindi sayang ang discipleship. Dahil mayroong mga miyembro ang Christian Bible Baptist Church na marunong makinig ng salita ng Diyos. Oh, nakuha ko yun. Alam ko yun. Pangako ng Diyos yung Panginoon. I-claim ko na po yun. The way to enjoy studying the Word of God is when we learn how to claim those promises. Ang mensahe ay hindi hinahasik na parang wala lang. Kailangan merong mga puso, merong mga isip, merong mga mananampalataya na handang tumanggap nito. Akin yun! I got it! Kuha ko! Sa akin yun! Di ba kapag merong kinasal at merong ihahagis na bouquet, yung mga single nag-aagawan. Si Sir Paul na sa unahan, sabi niya, walang haharang, ako nang sasalo niyan. Tapos tumalon, pagtalon niya, pambira lumampas, muntik na. Minsan, ganyan ang mananampalataya. Muntik ko nang makuha yung mensahe, muntik ko nang makuha yung promise ng kaso, hindi, ang nakakuha yung katabi ko. Ito ngayon, tingnan mo, nagtetestimony. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, sa kadakilaan niya sa aking buhay. Alam niyo naman po ang aking buhay kung saan ako dumaan. Matinding pagsubok, pero ngayon, nagpapatuloy sa Panginoon. Pero yung iba, hindi nakukuha. Bakit? Kasi inaantok. Siguro nung panahon na yun, sir, inaantok ako sa preaching eh. Siguro, na-miss ko yun sa lesson sa Sunday school. Hindi ko nakuha. Sayang! Bakit? Inaantok. Hindi naghanda. Pumasok sa Sunday school, walang dalang ballpen. Paano mo sasagutan yung blanks kung wala kang... Sir, matalas ang memory ko. Memorize ko. Ilang linggo nang lumipas, memorize mo pa rin? Hindi na. Ang mahalaga, nagsusulat. Ang mahalaga, nilalagyan mo ng mark ang Bible mo. At iyon ang isasama mo sa panalangin mo mamaya. Mananalangin ako mamaya. Sasabihin ko to sa Panginoon, naalala ko to, ito'y pangako niya sa akin. Lord, pangako mo yan sa akin, Panginoon. I-claim ko po yan. Na-imagine niyo po yung nagbilin sa'yo. Brad, anong size ng sapatos mo? Sabi mo, ano po, balat o rubber shoes? Di ba yun ang mga sagot, di ba? Nangako sa'yo, tinanong ka ng size ng sapatos eh. Expectant ka. Ano kaya yung bibigay niya sa akin? Tinanong ko sa'yo yung size kasi bibilang kita ng tsinelas. No? Ang Diyos ang nangako eh. At pagkatapos binaliwala mo lang, kakausapin mo siya, nag-aantay siya na, ano kayo masasabi nito sa pinangako ko sa kanya? Parang wala lang naman eh. Di ba pero pag excited tayo, huwag mong kakalimutan yung size ko ah. Ito yung sa balat, ito yung sa rubber shoes. Para siguradong hindi tsinelas ang ibibigay, di ba? Sinisigurado mo yun eh. Pagkatapos sa Panginoon, pamismo natin, hindi yan gagawin. Masyado naman tayong mataas at hindi na natin kailangan ng Diyos o tayo yung taong may matinding pangailangan sa Panginoon na kiniklaim pa rin ang pangako ng Diyos. Kahit tayo nakakaranas na ng kaluwanan sa buhay, kailangan pa rin natin ng Diyos. Walang panahon sa buhay natin. Lord, kaya ko na to. I can handle these problems all by myself. Hindi po. Kailangan natin ng Panginoon. We should learn to claim God's promises in our lives. May mga experiences tayo sa buhay na biglang dumarating. May karamdaman. Ang gagawin mo? Magpe-pray ka talaga niyan. Hindi pwedeng babaliwalain mo yan.
Mananalangin ka, anong mga promises ng Panginoon? Ngayon, nasan ngayon yung pangako ng Panginoon sa akin? Sabi niya, oh, I will never leave thee, nor forsake thee. Sinubukan mong tawagan yung mga kaibigan mo, wala sila. Yung mga taong inaasahan mo, hindi mo sila makita. Pero ang Diyos, nandyan lang. He's just one call away. Huwag nating kalimutan ang mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. It is a place where we can hear God's promises. Can you imagine kung ano yung sinabi niya? I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Pag pinag-aralan po natin kung paano nangyari, paano sila i-deliver, paano nag-intervene ang Panginoon? Si Pharaoh, bibitawan na niya, hinold pa niya. Bibitawan na niya, hinold pa niya. Ang Diyos ang nag-intervene dun eh. Can you imagine na experience nila yung 10 plagues sa Egypt? Ang Diyos ang may kinalaman dun. Tiningnan nila na, oh grabe, ang tindi ng kapangyarihan ni Moses. No, it's not Moses. It's the God of Moses. Na personal siyang bumaba doon. Na siya ang nagli-lead sa mga tao para sila'y palayain at dalhin doon sa land flowing with milk and honey. Huwag naman sanang mangyari sa buhay natin na tayo nagiging successful sa ating buhay at ang nakikita natin ang ating sarili lang. Ang pinakamaganda kung nagkaroon ka ng success sa iyong buhay, alam mo katulad ng nangyari kay Moses. Kaya nangyari to sa akin kasi hindi ako tinamad na kumuha ng mga promises ng Diyos at pinatunayan niya yan. He is the one who delivered me out of this great problem in my life. Tandaan natin, ang pangako ng Diyos ay hindi pa natatapos. He has a promise that He will come again. He will come again. The second coming of the Lord Jesus Christ. Our glorious hope. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pa siyang gustong i-accomplish sa ating buhay. Number 4, the last. Huwag niyo munang tanggalin ang inyong sapatos. Isuot or stay lang po dyan. No? Stay put. Pero hanggang number 4 lang to. Number 4, it is a place where God can teach you more of Him. It is a place where you can learn that God understands your situation. Number 3, it is a place where you can hear God's promises. And number 4, it is a place to take orders from God. A place to take orders from God. Tignan niyo po sa verse number 10. Now, come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Katulad ng nangyari kay Moses, hindi po sayang na siya'y pumupunta doon, hindi lang para sa kanyang sarili, but for others. Alam niyo po, ang church na ito ay pinagpala ng Diyos dahil alam natin, ang Diyos ay aktibo na nagre-remind sa atin na meron tayong consciousness na hindi lang tayo ang dapat makinabang nito. Kasi merong iba na nangangailangan. Natutuwa tayo na tayo mananampalataya na. Natutuwa tayo na tayo ligtas na. Pero paano itong mga bisita natin ngayong umagang ito? Kung walang mga miyembro na nagpagal, nanalangin, gumising ng maaga para sila ay sunduin at dalhin sa Christian Bible Baptist Church. Bakit po? Saan natin nakuha yan? Ito'y nakuha natin sa lugar na ito na kung saan ang Diyos ay nagbibigay ng kautusan na ating gagawin upang tayo ay makapag-minister
Hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa buhay ng iba pang mga tao. Yan ang instruction ng Panginoon kung bakit meron tayong simbahan na hinahamon tayo lumabas at mag-akay ng kaluluwa. Merong gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Can you imagine the challenge na binigay ng Panginoon kay Moses? Ito'y buong tapang na sinasabi ng Panginoon. Marahil kung kilala mo si Moses, siya ay walang lakas ng loob, siya ay utal, siya ay mahina, pero sabi ng Panginoon, "Come now therefore, and I will send thee to Pharaoh." Meron kang kakausapin na hindi mo akalain na makakausap mo. Ang pangalan niya ay Pharaoh. Can you imagine that? Ikaw ang gagamitin ng Diyos to talk to somebody na hindi mo akalain na isang araw ay makakausap mo at ikaw ang gagamitin ng Panginoon to deliver them. Hindi lang siya, kung hindi yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan, yung mga kakilala. Kaya nga salamat sa mensahe ng Panginoon na parating nag-encourage sa atin to keep on winning souls. Keep on encouraging somebody for the cause of Christ. It is for others. Sa buhay po natin bilang mananampalataya, tayo nagmamature pag meron tayong concern sa ibang tao. Matututo kang sumunod sa Panginoon. Merong standardiya ang Panginoon ng tamang pamumuhay. Gagawin ko na yon. Kasi meron ng mga sumusunod. Meron ng mga nakatingin. Nakakalungkot, di ba, kapag yung kalokohan ng kabataan, dala-dala pa rin sa adulthood. Ano? Kala ko nagbago ka na? Ganun ka pa rin pala? Kung ano tayo nung high school, ganun ka pa rin? Hindi ka nagbago? Magbago ka naman. Salamat, merong salita ng Diyos. Ito'y binibigay ng Panginoon sa atin para magising tayo sa katotohanan na kailangan tayong manalangin. Can you imagine, pananalangin lang, hindi magawa? Pagka nasa restaurant, ihuhulog yung panyo. Panginoon, salamat sa pagkain, salamat. Amen. Sabi nung katabi mo, nag-pray ka ba? Hindi. Tinatago. Ayaw ipagsabi. Pagpupunta sa simbahan, tinatago yung Bible. Pagpupunta sa church, nakabihis ng hindi pang simba. Ano naman kung malaman nila na tayo punta sa simbahan? Tayo hinahamon na mag-akay ng kaluluwa. Tayo hinahamon na dumalo sa panambahan. Tayo hinahamon na magbigay, magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Tayo hinahamon na magsuko ng buhay. Yung mga young people, hinahamon kayo na mag-register sa NBYC. Bago pa mag-register yung ibang simbahan, mag-register ka na. Ito'y lugar na kung saan encourage ka ng Panginoon. Ito'y lugar kung saan sasabihin ng Panginoon sa iyo, marahil hindi mo nakikita kung ano yung potential na pwede kong gawin sa iyong buhay. Pumunta ka sa church, you will reach your potential. Kaya masasabi mo, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, hindi lang pala ito para sa akin, kundi para sa pamilya, hindi lang pala para sa pamilya, para din doon sa workplace ko, na-apply ko sa mga taong nakakasalamuha ko. Kaya sabi na, saan mo natutunan yan? Sabi mo, Christian Bible Baptist Church. Don't underestimate the church na binigay ng Panginoon sa atin. CBBC San Pedro. Tayo po tayong lahat. Una po sa mga bisita natin, meron po tayong mga sumunod sa tubig ng bautismo, ay please do guide them. Mga kalalakihan dun po sa FR Hernandez Building, mga kababaihan dito po sa ating auditorium. Ikaw ba'y Kristiyanong marunong magpahalaga sa simbahan na binigay ng Panginoon para sa iyo? Minsan nakikita natin, it's just an ordinary place. Pero kapag doon mo natatagpuan ng Panginoon, doon ka kinakausap ng Panginoon, babalik-balikan mo ang lugar na yan. This morning,
We have this old-fashioned altar. Why not come and talk to God right here, right now? Kausapin po natin ang Panginoon. God has a message for you. He knows where you are. He knows your name. He knows your...